So, dalawang sikat na influencer slash vlogger slash tiktokeries ang nai-issue ngayon dahil sa girl group na BINI. Ito ay sila Sir Kevin at si V Cortez na talagang pinag-uusapan ngayon dahil nga sa ginawa nga daw nila na hindi nagustuhan ng fan ng girl group na BINI. So ayan, unahin muna natin itong si Sir Kevin. Alam ko naman na kilalang kilala niyo siya dahil sa nakakatawang prank video nila dito sa TikTok at Facebook. May mga kumakalat na video na galing sa live ni Sir Kevin last night. And ito daw ay pinaghahalikan niya daw yung picture ng isang member ng BINI. Panoorin natin ang nasabing live video ni Sir Kevin. At ito naman ay hindi nagustuhan ng mga blooms o fandom ng BINI. So ang sabi nga dito sa post, "Have you seen that video from a certain guy kissing photo projected on a white screen? Oh wow, and the ugly laugh? Iba na po yung ganyang pangpapanboy. Ha? It's giving weird vibes na." And meron din nagsasabing, "It is so concerning to see how the behavior of men is deteriorating. I am not referring to all men, but specifically to those who lack proper judgment. You are a grown man, yet you still do not know the difference between right and wrong." Yes, meron pa pong nagsasabing, "Can you support your idols without disrespecting them?" Just a gentle reminder, Gavin Kapinpin, you are already married. Please work on improving your mindset. Pero may mga nagtatanggol naman dito sa TikToker na si Sir Kevin nga na dahil ganito naman daw talaga yung humor niya ever since. So ganito daw ang galawan niya and dito niya daw napapatawa yung mga fans or yung mga nanonood sa mga videos nila. Pero sa issue na to, ang weird naman talaga na halik-halikan mo yung picture ng idol mo, diba? Sa social media mo pa, and napapanood ka pa ng libo-libong katao, and knowing na ikaw ay nasa relationship na may pamilya ka na. Ano na lang mararamdaman ng asawa mo o yung girlfriend mo kung makita ka nilang nagkakaganito sa internet, diba? Para kasing pinagpapantasyahan mong halikan yung iniidolo mo at pwede mo naman i-idolize ang tao without sexualizing them. Tulad nga nung sinabi ng ibang netizen sa iba't ibang social media. And next naman sa related issue na to ay si V Cortez. So nagpost kasi si V ng isang screenshot from her Instagram account na pinapakita na minessage siya ni Vinnie Gwen noong May 1, 2023. Pero ngayon niya lang nakita yung message nitong 2024 na. And maraming nagsasabi na ngayon lang naman nitong si V kung kailan meron ng pangalan nitong si Vinnie Gwen. And sinasabihan siya na nakikisakay daw siya sa kasikatan ng BINI. Dahil sa pagpe-flex nga niya ng message ni Vinnie Gwen sa kanya 1 year ago. So maraming nagagalit, maraming nagbabash ngayon kay V Cortez dahil sa ginawa ng to. And ito naman yung comment ni V Cortez sa issue na to. Sorry guys kung now ko lang po ito nakita. Wala ko intention na di mamansin. Sadyang nung finalo ko po sila, saka ko lang po nakita ang mga message. Ganun po sa IG, mo makikita agad ang mga nagbi-message. Guys, di po talaga ako natingin sa IG na message. Yung pinalo ko po sila lahat, nakita ko ito. So ayun naman, agree naman ako dito kay V Cortez dahil sa ngayon, meron na po siyang 3.4 million followers and I'm sure 100 or 2,000 of messages yung nare-receive niya everyday. Ano masasabi niyo sa BINI issue na to? Dapat bang maging issue yung ginawa ni Sir Kevin or V Cortez? Or OA lang talaga ang mga tao ngayon sa internet? Comment down below, and kung nagustuhan niyo yung video na to, pa-subscribe and like na rin sa aking YouTube channel para updated ka sa aking mga bagong video.